Sa simula ng movie ay makikita natin na nagpunta si Ranti at ang kanyang hipag na si Gite sa tindahan nila ng manok sa palengke. Nakipagtalo si Ranti sa bilas niyang buntis na si Siti dahil ibinigay nito sa ibang customer ang order ni Haji, at sa bahay ay makikilala naman natin ng anak ni Ranti na si Nina na may problema sa kanyang mga paa, at tinanong niya sa kanyang ama na si Bowo kung kailan ito babalik sa trabaho, at pagkatapos ay ipinakita naman si Bayo na isang sabongero na asawa ni Siti. At nang makita ng ina nila na si Dayan na walang pagkain sa lamesa ay pinagsabihan nitong walang kwentang ina at asawa si Ranti, at si Ranti ang naggayak kay Nina habang si Gite naman ang maghahatid sa eskwelahan, at tinanong ni Dayan kung bakit si Gite ang naghahatid kay Nina imbes na si Ranti, kaya't ipinaliwanag ni Ranti na ako po kasi ang maghahatid kay Bowo sa pantalan, at makikitang nabuwisit sa kanya ang kanyang biyenan. Pagkatapos ay nakita niya na binigyan ng pera ni Bowo ang kanyang biyenan at ang kapatid nitong si Bayo dahil malapit ng manganak ang asawa nito, at sa sasakyan ay sinabi ni Ranti kay Bowo na ang hirap pasayahin ng nanay at ng hipag mo, ginawa ko ng lahat sa bahay, nagtinda na ako ng manok at nakisama ng mabuti sa kanila pero ako pa din ang palagi nilang sinisisi, wala ka man lang ginagawa para sa akin, alam mo naman na wala tayong malilipatan at walang ibang magbabantay sa anak natin, at pagkatapos ay tahimik niyang tinanaw na lang ang pag-alis ng barko na sinakyan ni Bowo. At sa palengke ay idineliver na niya ang niluto niyang manok sa mga customer, at pagkatapos ay nadaanan niya na nagsasabong si Bayo, at pag-uwi ay naabutin niyang umiiyak ang kanyang biyenan, at painsulto na sinabi nito sa kanya na ganyan ba ang sinasabi mong isang mabuting ina, at makikitang nagtatakbo siya sa ospital at aksidente niyang nakabungbuan ang isang matandang babae, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Gite na nasagasaan si Nina dahil hindi ko siya nasundo kaagad kanina, at sinabi sa kanila ng doktor na malala ang kondisyon ni Nina at maliit lang ang tsansa nitong mabuhay. Parang awa niyo na po, gawin niyo na po ang lahat upang makaligtas ang anak ko, at kinagabihan ay binigyan siya ng isang matandang babae na si Yutari ng pagkain, at sinabi nito na sigurado ako na gagaling ang iyong anak. Paano mo pong nalaman na anak ko ang naaksidente? Alam mo ba na hindi lang mga doktor ang nakakatulong, at kung may iba pang paraan gusto mo din bang subukan ito? At pagkatapos ay iniwanan siya nito ng isang piraso ng papel at umalis. Pagkabalik ni Gite ay sinabi nito sa kanya kung sino ang matandang iyon, ngunit hindi na niya sinagot ito. Kinabukasan ay sinabi ng doktor sa kanya na kailangan na kaagad maoperahan si Nina sa utak, at sinabi niya sa pamilya na wala siyang sapat na ipon para sa pagpapaopera ni Nina, at hindi rin niya matawagan si Bowo dahil walang signal sa barko, at sinabi din ni Dayan na wala din siyang pera, kaya't ipinayo ni Gite na ibenta na lang ang kanilang bahay, ngunit agad na kumontra si Bayo at nagtalo-talo sila, at sinabi ni Dayan na dapat muna nating hintayin si Bowo, at nagmamakaawang sinabi ni Ranti na hindi na po makakaligtas ang anak ko kung hindi siya maooperahan kaagad, maliit lang naman ang chance na makaligtas ang anak mo, kahit na maliit lang ang tsansa ay tsansa pa din iyon. Pagkatapos ay litang na tinawagan ulit ni Ranti si Bowo, ngunit hindi pa din niya matawagan ito, inakap siya ni Gite at humingi ito ng tawad dahil sa inugali ng kanyang pamilya, at pagkaalis ni Gite ay kinuha niya ang papel na ibinigay ng matandang babae, at nakita niya sa papel ang isang nakadrawing na mapa na papunta sa bahay nito, at pagkatapos ay makikita natin na nasa bahay na ni Yutari si Ranti, nakarating ka na sa tamang oras, at kapag natapos na ang ating seremonya ay gagaling na ang iyong anak, at siya na ang bahala sa lahat ng anumang mga pangangailangan mo, at pagkatapos ay pinakain na siya nito ng hilaw na atay ng manok, at pinaliguan din ng dugo ng manok, at pinalakad siya nito sa kwarto ng nakadamit na pangkasal, at sinabi nito sa kanya na ulitin mo lang ang sasabihin kong ito, ibibigay ko ang aking katawan at ang aking kaluluwa sa iyo, ako ang iyong asawa, at inilagay na ni Yutari ang isang alay, at makikitang inalis na ng di nakikitang bagay ang belo ni Ranti, at hinawakan na ng mga kamay ng demonyo ang kanyang mukha, at pagkatapos ay binembang na siya nito, at sinabi ni Yutari na upang manatiling buhay ang iyong anak ay kailangan mong patuloy na mag-alay ng ulo at atay ng isang tandang na manok, at kada linggo ay kailangan mong ibaon ang lahat ng nasa plato sa paligid ng inyong bahay. Kinabukasan ay hindi na makita ni Bayo ang kanyang panabong na tandang na si Rocky, kaya tinanong niya kung nakita ba ito ni Siti, ngunit sinabi ni Siti na hindi. Pagkatapos ay sinabi ni Dayan sa kanila na gumayak na kayo at pupuntahan natin si Nina sa ospital, ngunit tumanggi ang dalawa at sinabing sa ibang araw na lang po, at laking gulat nila nang biglang dumating si Nina na tila walang nangyaring aksidente dito, kaya tuwang-tuwa si Dayan sa kanyang nakita, ngunit takang-taka naman si Siti at Bayo, duda ako dyan kay Ranti at sigurado ako na gumagamit iyan ng itim na kapangyarihan. Kinabukasan ay nakita ni Siti na isinarado ni Ranti ang bintana, at tiningnan din siya nito bago isara ang pinto, at pagpasok ay ibinukas ni Siti ang mga bintana ngunit pinagtawanan lang siya ni Ranti,
at nang tanungin niya ito kung nasaan si Dayan ay biglang may kumatok sa pinto, at nang buksan niya ang kortina ng pinto ay laking gulat niya nang makita niya na si Ranti at Ina pala ang dumating, at nakita niya nang inisihan siya ng isa pang Ranti ngunit pagtingin niya ay wala namang tao sa kwarto. Kinagabihan ay sinabi niya kay Gita na mula nang umuwi si Nina sa bahay ay nakita na niya ang dalawang Ranti, ngunit hindi na siya pinansin ni Gita, at habang natutulog ay hinawakan si Nina ng mga kamay ng demonyo, at pagkadating ni Bayo ay nagpaluto siya kay Siti ng noodles, at pagpunta ni Siti sa kusina ay nakita niya ang mga palaka, at nilundagan ng isang palaka ang kanyang niluluto, kaya tinusok niya ito ng tinidor upang mapatay, at pagkatapos ay narinig niya na tila may kabembangan si Ranti sa banyo, kaya't kinuha na niya ito sa kanyang cellphone, at pagkatapos ay isinend niya ito sa mga taga-palengke, at paglabas ni Ranti ay tiningnan siya nito bago umalis, at nang tingnan niya ang banyo ay wala namang ibang tao doon. Kinabukasan ay sinugod at muntik na siyang tagain ni Ranti dahil sa isinend niyang video nito sa mga taga-palengke, wala kang utang na loob at sumusobra ka na, at nang awatin sila ni Gita ay napagtanto ni Ranti ang kanyang ginawa at umalis. Kinagabihan ay nagpaluto ulit si Bayo ng noodles kay Siti, at laking takot ni Siti nang makitang kinuha at kinain ni Ranti ang palaka sa kumukulong tubig, at nang gisingin niya si Bayo ay si Ranti ang nakita niya, at pagkatapos ay sinekil siya nito at kinain ang sanggol sa kanyang tiyan, at pagkauwi ay mga unan na lang ang nakita ni Bayo at hindi na niya nakita si Siti. Kinaumagahan ay nag-alala sila Dayan sa biglang pagkawala ni Siti, at sinabi ni Bayo na baka sumamalang ang loob nun dahil sinugod siya ni Ranti sa palengke, kaya't pinagalitan ni Dayan si Ranti, ngunit kinampihan naman siya ni Gita, at sinabi ni Dayan na wag niyo na lang sasabihin kahit kanino ang pagkawala ni Siti. Pagkatapos ay tinawagan ni Dayan si Siti at narinig niya itong umiiyak sa telepono, at biglang umatras ng kusa ang wheelchair ni Dayan, kaya't inilock ni Dayan ang kanyang wheelchair at narinig niya na tila may isang babaeng umiiyak, ngunit wala namang tao sa kwarto. Kinagabihan ay nakarinig si Gita na parang may umiiyak, ngunit wala naman siyang nakitang tao sa labas, at nakadetect ng muka ang kanyang cellphone nang kuhanan niya ito, at pagpasok niya ay biglang nagpakita ang multo ni Siti na humihingi sa kanya ng tulong. Kinabukasan ay pinatay ni Ranti ang isang tandang na manok at inalay niya ang ulo nito sa dyablo, at laking gulat at takot niya nang mahila niya ang nabubulok na kamay ni Siti, kaya't agad niyang sinabi ito kay Yutari. Sinabi ni Yutari na ikaw ang pumatay sa kanya, dahil mula nang ikasal ka sa dyablo ay nakasanib na ito sa iyo upang gumanti at protektahan ka mula sa mga tao na gustong manakit sa iyo. Samantala habang nagsasabong ay nakita ni Bayo si Siti sa likod ng mga tao, kaya't agad niyang pinuntahan at sinundan siya nito, at paglingon ay sinabi ng isang lalaki sa kanya na namatay na ang iyong tandang, at pag-uwi ay sinundan niya ang narinig niyang isang babaeng umiiyak, kaya't nakita niya ang nabubulok na bangkay ni Siti, at galit niyang sinabi kay Ranti na alam kong ikaw ang pumatay kay Siti. Pagkaawat ni Gita ay sinabi ni Dayan na ilibing mo si Siti sa likod ng ating bahay at ayokong malaman ng lahat ang kanyang pagkamatay, kaya't inilibing na ni Bayo si Siti, at sinundan niya si Ranti sa kulungan niya ng mga manok. Pagkatapos ay kinaladkad siya ng isang hindi nakikitang puwersa, at natusok ng matulis na kahoy ang kanyang isang mata, at bigla na naman siyang inihagis ng dyablo, at pagkabagsak ay tinuka ng manok ang kanyang isang mata, at namatay siya matapos bagsakan ng isang yero ang kanyang leeg, at nang makita ni Gita ang nangyari ay tinanong niya si Ranti, at sinabi ni Ranti sa kanya na ikaw lang ang kakampi ko sa pamilyang ito, nakikiusap ako sa iyo na wag mo akong gagalitin. Kinaumagahan ay inilibing na ni Gita si Bayo, at sinabi niya kay Dayan na humingi na tayo ng tulong kay Haji at baka tayo na ang isunod. Samantala ay nakita ni Nina na nagwawala sa kwarto si Ranti, at pagkatapos ay bigla siyang tinuwanan nito. Pagkatapos ay dumating na si Haji upang tingnan si Ranti, at sinabi ni Ranti kay Haji na ipagdasal mo ako, at nang papainumin na ni Haji nang di nasalan niyang inumin ay biglang sumabog ang baso. Bago umalis ay sinabi ni Haji kay Gita na ipagdasal niyo siya dahil walang makakatalo sa kapangyarihan ng pagdarasal. Kinabukasan ay nakita ni Ranti na dumating na si Boho, at sinabi ni Gita kay Boho ang pagpatay ni Ranti kila Bayo at Siti, ngunit ayaw naman silang paniwalaan ni Boho, at kinagabihan ay nasilip ni Boho sa kwarto na tila may kabembangan si Ranti na hindi nakikita, at laking gulat niya nang bigla din siyang silipin ng dyablo sa pinto, at kinabukasan ay nakita ni Nina na nakatali si Ranti, at sinabi nito sa kanya na itinali ako ng iyong ama at pakawalan mo ako dito anak, bakit naging ganyan na ang itsura mo at namimiss ko na ang dating ikaw mama, at pagkatapos ay sinabi ni Ranti kay Dayan na dapat ikaw ang itali dito, mahal mo ba ang lola mo napakasama naman yan sa akin, at sa ospital ay hinanap nila Gita at Boho si Yutari upang tanungin ang nangyayari tungkol kay Ranti, ngunit hindi naman nila makita ito. Kinagabihan ay nakita ni Nina na nakawala na ang kanyang ina, at nakita din niya na may nakasaksak sa leeg ng kanyang lola Dayan,
Pagkatapos ay dumating na sila Gita at Bowo at nakita nila na patay na ang kanilang ina, at nang hanapin ni Gita si Nina ay biglang nagpakita si Ranti kaya't pinukpok niya ito ng plato sa ulo, ngunit sinakil siya nito at inihagis sa labas at ipinukpok ang ulo sa pader, at nang labanan siya ni Bowo ay sinaksak niya ito ng hawak niyang gunting ng damo, at nagmakaawa ito sa kanya at sinabing ako ang asawa mo, hindi na siya ang asawa mo dahil ikinasal na siya sa akin, at pagkatapos sabihin ni Bowo na gumising ka na Ranti, kaya't nang matauhan ay inilapit niya sa kanya ang mukha ni Bowo, ngunit bigla naman niyang pinalipit ang ulo nito, at biglang tinawag ni Nina ang kanyang ama mula sa attic, at inakap siya ni Ranti, hinampas siya ni Gite sa likod kaya't sinakil niya ito. Sinabi ni Nina na galit ako sa'yo mama dahil hindi mo na ako mahal, mas gusto ko pang hindi makalakad basta't ibalik mo lang ang mama ko. Pagkatapos ay narinig ni Ranti sa isang kaharian na sinasabi ni Nina na bumalik ka na mama mahal kita, kaya't dahil dito ay biglang natauhan si Ranti, at sinabi niya kay Gite na nagmamakaawa ako sa'yo umalis na kayo dito ni Nina, at pagkatapos ay naligo na siya ng gas at sinabi niya kay Nina na huwag kang iiyak, mahal kita, nagmamakaawa ako sa'yo Gite at sana mapatawad mo ako, at makikitang sinindihan na niya ang kanyang sarili at umalis na sila Gita at Nina, at sa huli ay nakita ni Gita si Yutari na nakatayo sa labas ng kanilang bahay, at nalaman niya na hindi na maigalaw ni Nina ang kanyang mga paa, at nang buksan ni Gita ang gumagalaw na aparador ay laking takot niya nang makita niya ang bridal gown ni Ranti sa loob nito. At dito na po nagtatapos ang ating movie, mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta, ingat po palagi Lods, God bless.